Hi, how are you? I hope you're still doing good. Well, in this video, we'll talk about alternative circumstances under Article 15 of the revised Penal Code. Okay, so ano nga ba ang alternative circumstances? Well, ang alternative ay nangangahulugang circumstances that can be taken into consideration by the court either as an aggravating circumstance or as a mitigating circumstance. Diba? So again, kaya siya alternative circumstances kasi pwede siyang maging aggravating, meaning mas mapapataas yung imposable penalty, or pwede siyang maging mitigating circumstance na pwedeng magpababa doon sa imposable penalty. Okay, so it would depend on the nature of the effects of the crime and with other considerations. Okay, so in simple terms, tingnan natin siya as like legal wildcards, no? Sometimes they make the crime worse, leading to a higher penalty, and other times they make it less severe, reducing the penalty. Yun, kaya siya unique kasi 'di ba meron siyang dual nature. Yun. So, there are three main alternative circumstances na kailangan nating tandaan. Una, yung relationship. Pangalawa ay intoxication. Pangatlo ay yung degree of instruction and education ng offender. Okay, and iisa-isayin natin yun. So, pwede natin siyang tandaan as RID, di ba? Alternative ay RID. So, pwede natin siyang arid na ano yun natin, pag arid. Yung A, yung alternative. Yung examples ng alternative na pwede nating tingnan ay yung relationship, intoxication, degree of instruction and education of the offender. Yun. Now, isa-isayin natin sila, no? Let's first talk about relationship. Ano ba yung relationship na tinutukoy dito? Ang relationship dito ay tumutukoy sa relasyon ng nagkasala, that's the offender, at ng biktima, yung offended party. Specifically, ito ay kapag ang biktima ay asawa. Alam mo naman kung anong asawa, no? Siyempre, legally married or kapag common law wife. Pwede na yun. Or common law husband. Yun. Ascendant, magulang, lolo, lola. Descendant naman kapag anak or apo. Tsaka mga legitimate, natural, or adopted na kapatid o kamag-anak sa affinity sa parehong degree ng nagkasala. Okay? Now, kailan ba ito nagiging aggravating circumstance? Yung relationship. So, kadalasan, nagiging aggravating ang relationship sa mga crimes against persons. Again, crimes against persons. Right? Example, kapag ang isang ama ang nag-rape sa kanyang anak, ang relationship na father and daughter ay nagiging qualifying aggravating circumstance na nagpapataas ng penalty sa qualified rape, which was punishable by death penalty before RA 9346. Pero take note, sa kaso ng parricide, ito yung difference na nito. Sa kaso naman ng parricide, ang relationship ay inherent na sa crime. Kaya hindi na ito pwede makonsider as separate aggravating circumstance. Ang parricide mismo ay crime based on relationship. Kaya automatic na kasama ang relationship sa pagtukoy ng krimen. Ngayon, kailan naman ito nagiging mitigating circumstance? Diba? Sabi nga natin kanina, pag sinabi natin mitigating circumstance, papababa na yung imposable penalty. So, kailan siya magiging mitigating circumstance? Bilang pangkalahatang tuntunin, or as a general rule, no, ang relationship ay kinukonsider na mitigating circumstance sa mga crimes against property. Pero general rule lang siya, no? Hindi siya yung absolute rule talaga. Again, mitigating circumstance siya sa crimes against property
aggravating circumstance siya sa crimes against persons. Okay, except dun sa parricide. Okay, now, bakit ba mitigating circumstance siya sa crimes against property? Ano yung examples ng crimes against property? Meron tayong theft, estafa or swindling, and malicious mischief. So, meron tayong TEM. Okay? TEM. Okay. So, sa TEM na yun, yung malicious mischief, yung relationship sa ilalim ng Article 332 ng Revised Penal Code ay isang absolutory cause o exempting circumstance. Ibig sabihin, kapag ang krimen ay theft, pagnanakaw, na walang ginagamit na force, no, intimidation or threat, theft lang, estafa, o malicious mischief, at ang gumawa ng krimen ay asawa. Halimbawa, ninakaw mo yung asawa mo, diba? Inistafa mo yung asawa mo, kapatid mo, anak mo, diba? Hindi siya mako-consider as hindi ka magkakaroon ng criminal liability kasi ituturing mo yon as an absolutory cause. Okay? Yun. Ano pa yung iba dito? Let's say, kapatid ng biktima, diba? So, pag mo yung kapatid mo, anak mo, yun yung mga nabanggit natin kanina. Yung ascendant, descendant, legitimate, natural, adopted sibling, diba? Yung mga yun. Pag yun yung mga ginawan mo ng theft, estafa, tsaka malicious mischief, absolutory cause. Yun. So, wala kang criminal liability. Pero, meron kang civil liability. Okay? So, para mas maintindihan mo, isipin natin yung situation ng mag-asawa. Kinuha ni Mister ang mamahaling relo ni Mrs. na gagamitin niya sa sugal. Yan, wala yung sapilitan. Kinuha lang niya. Ang krimen ay theft. Pero dahil mag-asawa sila, exempted siya. Yung offender sa criminal liability. Pero kailangan niya pa rin bayaran yung amount ng relo. Let's say if 1 million yung amount ng watch, kailangan niya bayaran yun. Okay? Kaya, yun, absolutory cost siya. So, ang dahilan daw ng batas dito ay para magkaroon pa rin ng harmony within the family. Right? Para hindi magkademandahan yung mga mag-anak dahil lang sa simpleng pagkuha ng mga bagay-bagay. Okay. However, if the crime against property is not theft, estafa, o malicious mischief, again, yung tatlo lang yun na nabanggit, yun lang yung absolutory cause, yung relationship. Okay? Hindi magiging absolutory cause to kapag hindi na siya theft, estafa, or malicious mischief. Halimbawa, si Y na kapatid ni X ay nagnakaw ng let's say, very expensive na ng jewelry ba? Pwedeng kwintas, let's say kwintas. Pero para makuha ang kwintas, sinira ni Y ang cabinet at jewelry box ni X. Diba? Ang definition natin kanina ng theft, walang force, walang threat, walang intimidation. Pero dahil merong force na ginamit, right, para mabuksan yung safety box, robbery na to. Hindi na theft. So, sa kasong ito, yung relationship nila bilang magkapatid ay mitigating circumstance lang. Hindi siya exempting circumstance. Diba? Kasi pag exempting circumstance, nawawala yung criminal liability kapag meron kang direct relationship sa kanila. Pero hindi yung civil liability. Pero dito, kapag na-elevate na kung meron ng qualifying circumstance yung pagnanakaw, halimbawa ginamitan na ng puwersa, nagiging robbery na siya. So, hindi na absolutory cause yun. Hindi na siya exempting circumstance yung relationship mo with the offended party. Right? Mababa lang nga yung penalty compared sa kung ginawa mo siya sa iba sa hindi mo kamag-anak. Right? So, pero dito, why?
is now criminally liable, right? Kasi hindi na siya dun sa nabanggit natin na TEM. Ano yung T? Theft. Ano yung E? Estafa or swindling. Ano yung M? Malicious mischief. Yun. So, hopefully malinaw na, no? Tingnan natin naman yung intoxication. Alam niyo na yun, intoxication. Mahilig kami doon dito. Just kidding. So, what's intoxication? Yung intoxication ay tumutukoy sa paggawa ng isang krimen habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak o iba pang nakalalasing na substance. Right? So, kailan ito nagiging mitigating circumstance? Ito ay nagiging mitigating kung ang pagkalasing ay hindi habitual at hindi planado para lang makagawa ng krimen. Diba? Two considerations. Again, para maging mitigating siya, it shouldn't be habitual and it shouldn't be planned. Diba? Dapat bigla ka lang nalasing. Right? Dapat hindi ka sunod-sunod na umiinom. So, yun yung mga conditions dito. So, kung lasing ka at dahil sa pagkalasing mo ay nakagawa ka ng krimen, pero hindi ka naman talaga mahilig maglasing at hindi mo rin pinahalak maglasing para gumawa ng masama, then that's mitigating. Right? Ibig sabihin, nababawasan ng yung pag-iisip at control sa sarili. Diba? Because you're intoxicated, right? You can argue that you're not in your right state of mind. Kaya siya mitigating circumstance pa din. So, mababa yung imposable penalty na pwede sa yung igawad. Yun. So, kailan naman siya nagiging aggravating circumstance? Well, nagiging aggravating siya kapag habitual yung pagpapakalasing mo, right? Madalas kang umiinom or isa kang lasinggero or intentional, di ba? Lasing-lasing. Lasing-lasingan ka. Pinano mo maglasing, right? Para lang magkaroon ka ng lakas ng loob. Ganito yun, diba? Sa mga normal circumstances. Maglalasing ako para mawala yung inhibitions mo, right? Para lapitan mo yung crush mo and eventually na-rape mo na. Diba? Parang gano'n. So, sinasadya mo yung pagkalasing para makagawa ka ng crime. So, sa ganitong situation, pinapakita na mas matindi yung sama ng ugali mo o mas matindi yung criminal intent mo. Kaya mas pinapataas nito yung parusa. Naging siyang aggravating. Okay. Now let's talk about degree of instruction and education of the offender. So, simple lang to, no? It just talks about the educational level or attainment of the offender. No? So, tanong lang dito, kailan siya nagiging mitigating circumstance? Kapag low instruction siya. Bilang pangkahalatang, tuntunin or as a general rule, yung mababang antas ng edukasyon o kawalan ng pinag-aralan, ignorance, ay itinuturing na mitigating circumstance. Saan? Halimbawa, kung isang taong hindi nakapag-aral at hindi marunong sumulat ay let's say, nag-falsify ng isang public document, pwede diba na maging mitigating yung crime na ginawa niya ng falsification of document or fraud ay kinalaman sa kaalaman, dahil sa kawalan niya ng knowledge about what he probably signed. Kaya madali niyang nagawa yung crime. Nabudol lang siya, di ba? Dahil hindi naman talaga siya nakakapagbasa. Right? So that is a mitigating circumstance. Now, however, merong exemption. So, even if you're illiterate, it won't be a mitigating circumstance if the crime you committed is inherently evil. Mala-inse. Diba? Alam mo na yung mga mala-inse, yung mga heinous crimes, right? Yung murder. Alam mo right from the very beginning kahit hindi ka naman nakapag-aral, hindi mo naman kailangan maging marunong magbasa or whatnot, right? So kahit no read, no write ka, you knew from the beginning na masama yung pagpatay. Pero ginawa mo pa din. So your lack of education will not be a mitigating circumstance. Yun. So, ayun. Why? Kasi nga,
ang pagpatay ng tao halimbawa ay masama para sa isang edukado at masama rin siya para sa isang ignorante. Okay? Dahil nga alam ng bawat tao, may pinag-aralan man o wala, na masama yung pumatay. Diba? Ayun. So, tanong, kailan naman siya nagiging aggravating circumstance? Nagiging aggravating circumstance siya kapag mataas yung pinag-aralan mo. Diba? Ano ba yung examples dito? Nagiging aggravating yung high educational attainment mo if you use that to facilitate the commission of the crime. Diba? Halimbawa, you're a lawyer. Diba? Tapos, gumawa ka ng staffa. Diba? In falsifying deed of sale. Halimbawa, dahil ginamit mo yung kaalaman mo na yun sa batas and your position as a lawyer to deceive people, that becomes an aggravating circumstance. Diba? Aggravating yung high instruction, yung high educational attainment mo. Okay? Pero, kung ang, let's say, both lawyers ay nag-away, sa tingin ng galit, nagsaksakan, will high instruction become an aggravating circumstance? Sa tingin mo? Siyempre hindi. Kasi wala namang kinalaman yung educational attainment niya doon, diba? Yung pagiging lawyer niya sa crime na kinamit niya. Kasi pwede ka namang makapatay kahit hindi ka lawyer, right? So, yun. So, wala yung connection. Hindi niya ginamit yung kanyang education para maisagawa yung pagpatay. Ayun. So, let's recap, no? Alternative circumstances, why it's unique, because it can either be a mitigating or an aggravating circumstance. And